Para makapaghanda ng mga pagkaing malasa pero healthy, ang sagot dyan, mga natural spice na madali nyo lang mabibili. Alamin kung ano-ano ang mga ito. Tuwing good news lutuan, laging may star ingredient kaming pinangangalanan. Pero ngayong linggo, ibahin nyo tong aming ibibida, mga mami, dahil bibigyan naming pansin ang mga pampasarap sa lutuin, ang herbs and spices na always in. Tinatawag nating herb ang isang pampalasa kung dahon ng halaman ang ginamit dito. Samantalang spice naman ang tawag kung nagmula ito sa ibang parte ng halaman gaya ng buto, bunga, bulaklak at ugat. Kumpara sa herb, mas marami tayong kilalang spice gaya ng luya, sili at paminta. Kaya para mas makilala natin ang mga pampalasang dahon, ilang herb recipe ang ituturo ni Chef Chris Esguera ng Apicius Culinary Arts. Sa Good News Lutuan, kung ano-anong sangkap na ang mga bumida. Pero laging supporting cast ang drama ng mga pampalasa nating herbs. Kaya ngayong gabi, sila naman ang ating ibibida. Ilan sa ating madidiskubre ang thyme, sage, tarragon at rosemary. Dahil fresh herbs ang gagamitin ni Chef sa mga recipe, dapat nyo munang malaman kung saan ito mabibili. Dito sa isang kilalang park sa Quezon City, hila-hilera ang nagtitinda ng mga halaman kasama na ang mga herb. Pumapatak sa 35 pesos ang kada maliit na tanim ng herb. Umaakyat naman ang presyo nito depende sa laki. Hindi nalalayo rito ang isa namang malaking garden center sa Mother Ignacia Street. May malalaki silang tanim ng herbs kung gusto nyong magkaroon ng sariling halaman sa bahay. Pagkatapos mamili, pwede nang magluto at unang magpapakitang gilas ang thyme. Sweet and earthy ang lasa ng thyme kaya nagbe-blend ito sa pagkain. Dahilan kung bakit maraming pagkain ang bumabagay rito. Gagawa tayo ngayon ng potato and thyme frittata. Ang frittata ay isang Italian omelette na gagamitan natin, of course, ng itlog saka ng patatas. Ihanda ang bawang, butter, leeks, parsley, parmesan cheese, asin, paminta, itlog, patatas at syempre ang thyme. Maglagay ng butter sa kawaling may katamtamang apoy. Dito igisa ang bawang, leeks at patatas. Timpla nito ng paborito nating spices, ang asin at paminta. So, lulutuin lang natin yung patatas hanggang pork tender siya. Ibig sabihin, malambot siya pag tinusok ng tinidor, pero hindi siya masyadong nadudurog. Isa pa raw basehan kung luto na ang patatas ay ang kulay nito. Dapat dilaw na dilaw ito at di na makikitaan ng puti. Pagkaluto ng mixture, ilipat na ito sa casserole. Sa binating itlog, ihalo ang parmesan cheese. Maglagay ng parsley na isa ring herb. Pambalanse naman daw ito sa mga flavor. Pagkahalo sa mixture, saka ito ibuhos sa frittata. At bago natin ilagay sa oven ang ating frittata, lalagyan natin siya ng ating bidang thyme. Ayan! At ready na ang potato and thyme frittata. Pwede raw itong lantakan any time of the day. Gagastos ka lang ng 120 pesos para sa 4 servings nito. Hindi lang sa lutuan superstar ang thyme dahil taglay rin ito ang sangkaterbang good news sa kalusugan. Pwede rin itong inumin na parang tsaa. Thyme is antibacterial, has antibacterial and antifungal properties. It's good for sore throat, bronchitis, cold, fever, flu, meaning diseases of the upper respiratory system. Maging sa digestive system at rheumatism, mainam din ang thyme kung inumin. Kung mild ang flavor ng thyme, kilalanin naman natin ang sage. Kung i-compare natin ang lasa ng sage, kung titikman mo siya ng fresh, para siyang pinaghalong minta na may konting ginger, na may konting undertone lang. Kaya bagay siya na sinasabi ng iba na pampatanggal lansa, lalo na sa mga fish and seafoods. Gagawa tayo ngayon ng squash and sage casserole. Gagamit tayo ng fresh sage na merong soft tone at pinaghalong tamis at savory flavor.
Bukod sa sage, kailangan ng kalabasa, sibuyas, butter, sausage, bell pepper, asin, paminta, tasty bread, itlog at gatas. Sa pan na may butter, igisa ang sibuyas. Ihalo ang sausage. So dito sa ating casserole, gumamit tayo ng sausage, pero pwede rin gumamit ng mga luncheon meat, ham, or kaya hotdog. Ihalo na rin ang bell pepper. Timplahan ng asin at paminta. Fresh naman mula sa halaman ang sage na ating ilalagay. Ilang sandali lang at pwede nang ilagay ang pinakuloang kalabasa. Mabilis ding sinunod ang tinapay. Haluin sandali at pwede na tong isalin sa lalagyan. Ito syempre magiging casserole kung wala ang mixture ng gatas at itlog. Isalin sa kalabasa ang milk mixture. At saka lutuin natin sa oven ng 30 to 40 minutes. Isang masarap na combination mula sa creamy milk at flavorful sage ang dish na ito. May babaunin ka pang health benefits mula rito. Sage is again good for sore throat. Lahat din, mga upper respiratory concerns, diseases, that's good for that. So cold, fever, and then for indigestion. Mag-ready na ng 135 pesos para mapakain ang 3 tao. Sa dami ng benepisyo ng herbs, nakakaingganyong magsimula ng sariling herb garden. Kaya pumunta kami sa Antipolo para matutunan ang tamang pagtatanim ng herbs. Dito namin nakilala si Raymond, ang may-ari ng herbal farm na ito. Ang suggestion ko kung mag-aalaga kayo ng iba't ibang herbs, ang gamitin yung paraan ng pagtatanim is organic. Huwag na kayong gumamit ng chemical kasi siyempre pag nagtanim tayo ng herbs, balak natin yung kainin ng fresh. Kung nais nyong magtanim ng thyme, tandaan konti lang ang buto na dapat ilagay. Yung thyme talagang, sobrang liit ng buto niyan. Ang buto ng thyme parang dulo lang ng karayom. Ang ginagawa mo, ibubudbud mo lang yan sa isang tray. Tapos pagkabudbud mo, i-sprayan mo lang ng tubig. So hanggang sa tumubo, i-spray lang kayo. Siguro tutubo siya mga nag-range from 5 to 10 days. Depende sa environment niya. Sa sage naman, may 2 paraan ng pagtatanim. Ang buto ng sage, medyo malaki naman ng konti yan. Para siyang, sabihin natin, yung tip ng ballpen. Mga ganun kalalaki. No? Gumamit kayo ng seedling tray. Gumagamit kami ng stick para pulutin yung seed. Kasi sa seedling tray, meron yung mga kumbaga, naka-segment sila. Kung halimbawa yung seedling tray mo is may specific na dami ng holes o ng butas. So, doon namin ilalagay. Isang butas, isang buto lang yung ilalagay namin. Warning lang mga mami, gusto raw ng mga langgam ang buto ng sage, kaya dapat sa elevated area nyo ito ipwesto. Pwede ring magtanim ng sage mula sa pinutol na sanga ng halaman. Importante raw na i-press down ang lupa tuwing magtatanim ng herb. Alam natin na pag press natin yung soil, yung ibabaw niya, yung nakalabas sa ibabaw ng lupa, pwedeng gumalaw dahil sa hangin, pero yung nakabound sa ilalim ng lupa, hindi siya gagalaw ng kahit kaunti. Kasi konting galaw niya, mapuputol yung root hairs. Hindi siya matatagalan siya bago mabuhay o kaya baka hindi talaga siya mabuhay. Mga mami, hindi pa tapos ang tsikahan natin tungkol sa herbs. Marami pa kaming pambaon para lalong sumarap ang inyong mga lutuin. Ang mga spices na mura at sariwa dapat present lagi sa kusina. Kaya dagdagan natin ang ating kaalaman tungkol sa mga all-natural na pampalinamnam. Sa dami ng mga pakinabang ng herbs, deserve nilang magkaroon ng part 2 sa ating tsikahan. Para ma-feel natin ang next 2 herbs na iluluto, alamin muna natin kung paano sila tinatanim mula kay Raymond, isang may-ari ng herbal farm sa Antipolo. Yung sa rosemary naman, mapopropagate nyo rin siya through cuttings. Yung cuttings niya parang sage din, na semi-ripe cuttings. Yung naglalaban yung medyo light green at saka yung brown na color niya, doon kayo puputol. And then, ilalagay natin siya sa medyo sandy na soil. Kasi kailangan niya mabilis maghupa yung tubig. Kasi pag nabababara ng tubig yung pinagtutukan natin, medyo nabubulok yung stem na nasa ilalim ng lupa. Yung rosemary, inaabot yan ng mga 2 weeks hanggang 1 month
bago siya magkaroon ng root system, kumbaga, bago natin pwedeng ilipat na sa mas malaking pasok. Kung pang-intermediate ang level ng pagtatanim ng rosemary, ang tarragon naman daw, pang-kinder dahil 1 week lang daw ang hihintayin para tumubo ito. Pipiliin natin sa tarragon yung walang bulaklak. Puputulin natin mga 3 inches yung kumbaga pinakatalbos niya o yung dulo. Tatanggalin natin yung mas mababang parte ng dahon, tapos yun yung itusok natin. And then ipipress natin yung soil ulit. Kapag may bulaklak daw kasi ang itatanim, mahahati ang nutrients nito sa bulaklak at sa tumutubong ugat, dahilan kaya mabagal itong tumubo. Ang herbs, mas maganda na pinuputulan nyo ng pinuputulan o pinuprune ninyo. Kasi, kung halimbawa, yung tarragon, itanim natin, tumaangkad siya ng tumangkad, ang mangyayari, isang tangkay lang siya na mataas. So, pag mataas na siya, magbubulaklak siya, tapos, matagal siya bago magkaroon ng bagong sanga ulit sa ilalim. Pero kung putulin natin siya, magkakaroon siya ng 2 sanga kaagad. Ilan pang payo ni Raymond, every other day lang daw dapat ang pagdidilig para hindi masira ang herb. Basehan daw ang madilaw na dahon kung sobra ang pagdidilig dito. At kung sangkaterba na ang inyong herbs, pwede silang gamitin sa sari-saring paraan. Pwede itong i-infuse sa suka o olive oil for that added aroma o makabawas ng matapang na amoy. Pwede rin itong ilubog sa mainit na tubig at inumin na parang tea. Siksik na siksik ang baon nating kaalaman mula sa herb farm. Kaya tara na muli sa Good News Kusina. Ilatag na ang rosemary, olive oil, beef steak, asin, paminta, at bawang. Magbuhos ng olive oil sa mainit na kawali. Dito isawsaw ang mga tangkay at dahon ng rosemary. Maamoy agad ang aroma nito. Timplahan na ang beef steak ng asin at paminta bago ito lutuin. So, lulutuin natin yung ating steak. Depende sa danis ng gusto nyo. Kung gusto nyo medyo medium, lutuin kada side 2 to 3 minutes. Kung gusto nyo naman ng medium well, 5 minutes kada side. Isang tabi ang steak pagkaluto. Gamitin ang pinaglutuang pan para naman sa bawang. Ready to plate na ang steak kasama ang rosemary garlic flavor nito. Busog na rito ang 3 tao sa halagang 180 pesos. Rosemary, you could crush and add this to marinades para sa mga meat and poultry. And you could also use rosemary in all lamb dishes. Pwede rin gamitin ang rosemary sa mga tomato sauces, for example sa mga pasta sauces at sa mga pizza sauces. Taglay kasi ng rosemary ang pine-like fragrance, kaya naman panalo itong gawing marinade sa mga karne. Marami rin itong health benefits sa katawan. Rosemary is good for headaches. It promotes good blood circulation. Bago natin ipagpatuloy ang masarap na lutuan, alamin muna natin ang pinagkaiba ng fresh herb at dried herb. When using fresh herbs, ilalagay nyo siya pag malapit ng maluto yung dish kung saan nyo siya ihahalo. Kasi para mas retain yung lasa niya at saka yung color. Now, when using dried herbs naman, ihahalo nyo siya at the start of the cooking process. Kung hirap kayong humanap ng fresh herbs, to the rescue naman ang dried herbs na mabibili kahit saan. Ipinakita rin ni Raymond kung paano nagpapatuyo ng fresh leaves. Gamit niyang isang dehydration machine kung saan ipinapasok ang mga fresh herb. Inaabot daw ng 6 na oras bago tuluyang lumutong at matuyo ang herbs. At pagkatuyo, pwede nang himayin ang herbs. Bida naman ng tarragon sa ating saucy tarragon chicken. Tarragon na bagay sa mga green salad, salad dressing, fish at saka sa mga chicken dishes. Ilista na ang mga sangkap na pasta, boneless chicken fillet, asin, pepper, butter, mushroom, garlic, all-purpose flour, all-purpose cream at syempre ang tarragon. Unang timplahan ng manok ng asin at paminta. Pumitas ng tarragon leaves at hiwain para maibudbud sa manok. So, i-chop natin ang ating tarragon para mas mabilis kumalat yung lasa niya pag nilagay natin sa ating chicken. Lagyan ng butter ang mainit na kawali at iluto rito ang manok. Iset-aside muna ito pagkaluto. Sa parehong pan, igisa ang bawang at mushroom.
Budburan ito ng harina. So, kailangan lutuin muna natin yung ating flour dito sa pan para hindi siya lasang harina bago natin ilagay yung liquid. At the same time, kailangan mauna yung flour para hindi siya lumpy or buo-buo mamaya sa ating sauce. Lagyan ng chicken stock para sa malinamnam na base ng sauce. Hintayin lumapot bago ilagay ang all-purpose cream. Ibalik ang manok sa kawali at i-simmer. After 2 to 3 minutes, ready na yung ating saucy tarragon chicken na pwede na natin i-spoon over sa pasta of course. At pwede na itong i-serve. 4 na tao ang mabubusog sa dish na ito for 180 pesos. Nagbibigay rin ito ng fresh aroma at flavor sa pagkain. At syempre, nakakatulong din ito sa ating kalusugan. The tarragon is used for amenorrhea, meaning delayed menstruation, amenorrhea. And then for high blood pressure. Sa dami ng sorpresang hatid ng herbs sa atin, talaga namang gaganahan tayong kumain. Hindi na lang sila extra sa lutuan, kundi mga bidang sangkap din na winner sa kalusugan.